Good morning everyone! Gaya ng sabi ko, this is a series of lessons in order for you to build your foundation in playing piano. Ngayon, gaya ng requirements ko para makapag-proceed kayo sa next lesson na ito, ay kailangan una, meron na kayong sariling piano or keyboard, at pangalawa, yung naming notes ay alam nyo na. Kapag tinuro ko to, anong note ito? C. Kapag tinuro ko to, alam nyo na dapat kung anong note ito. This is G. Kapag tinuro ko to, mabilis, alam mo na kung anong note. So, a recap, pag dalawa, yung gilid niya C, alphabetical lang yan, pataas, C, D, E. Pag tatlo, yung dulo niya sa kaliwa is F. Right? So, F, G, gaya ng sabi ko, walang H. So, babalik kayo sa A. A, B, dalawa ulit, C. Gaya ng sabi ko, umuulit-ulit lang siya. Right? Matututo kayo ng major scale, how to form chords, tapos papangalanan natin yung mga chords na kasama sa scale of C. Okay, parang ang dami naman. I-discuss ko yan isa-isa. And later on, pag natutunan nyo na ito, ay tutugtog kayo ng dalawang kanta sa key of C. Okay? Kaya nga gaya ng sabi ko, napaka-importante matutunan nyo yung naming notes para makasabay kayo sa lesson na ito. Right? Sige, proceed tayo. Ano nga ba ang major scale? Ang major scale in a simple term ay do, re, mi, fa, sol, la, ti, do lang yan para hindi kayo malito. Ang major scale ng key of C, when you say key of C, mag-i-start siya dapat sa C. Saan ang C? Dalawa dito. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ngayon, pag D, sinabi nila D, key of D, ano ang scale ng D? Mag-i-start ka lagi sa D. Saan yung D? Yung katabi ng C. Okay, kalimutan mo muna yung D. Dito muna tayo sa C. Sa major scale ng key of C, kung papansinin ninyo, okay, uulitin ko para mas makita ninyo, yung pinipindot ko, ang major scale na kasama sa C, kung papansinin ninyo, walang black keys na kasama. Lahat ay white keys. Okay? Yun. Bakit nga ba importante ito? Napakagandang tanong. Napaka-importante na malaman ninyo yung mga notes na kasama sa scale of C nang sa ganon, pag bubuo kayo ng chords later on ay hindi kayo malito. Dahil sa pagbuo ng chords sa scale of C, tanging yung mga notes lang nakasama dun sa scale of C ang pwede nating gamitin. Hindi pwede yung mga black keys kasi mag-iba yung tunog niya. Gayon, uulitin ko, lahat ng notes na kasama sa C ay mga white keys. Walang kasamang black keys. Pangalawa, kasing tunog siya ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kasi kung tingnan nyo, subukan natin magsama ng black keys. O, di ba? Iba yung tunog kasi hindi siya kasama dun sa pamilya niya. Okay? O, di ba? Iba yung tunog. Kumbaga, ang tawag dyan, may dissonance. Okay. So, ngayon, alam nyo na, papangalanan natin ngayon yung mga notes na kasama sa key of C or sa major scale of C. C, D, E, F, G, A, B. Tapos babalik sa C. So yun lang ang mga notes na kasama sa major scale of C. Very good. Ay, napakahirap niyan. I'm telling you. Kasi naghirap din ako dyan. Ang hirap mag-gets yan. Pero once maintindihan mo to, maa-unlock mo na yung pinaka-foundation ng music. Kasi kapag hindi mo ito maintindihan, mahihirapan ka mag-progress or mawawalan ka ng joy para aralin pa yung music. Kasi ito ang pinaka-foundation. Kaya tsatsagain mo. Ngayon, I know may mga tanong kayo.
If you have comments or suggestions, let me know. Nang sa ganun, malaman ko at ma-address ko yung mga questions ninyo. Alright, sige, proceed tayo. Paano naman mag-form ng chords? Pero bago ko kayo turuan mag-form ng chords, ay kailangan marunong muna tayo pangalanan itong mga fingers natin. Kasi may numbering ito. This one is first finger, second finger, third finger, fourth, and fifth. Kailangan mapangalanan mo yan ng maayos. Una tayo ng chords sa key of C. So una, sa pagbuo ng chords, yung root finger muna or yung first finger, kailangan ilapat mo doon sa bubuin natin chord. For example, paano buuin ang chords ng C? Gaya ng sabi ko sa inyo, ngayon pupunta na tayo sa pagbuo ng chords. Napaka-importante na marunong ka ng mag-name ng notes. Right? Nasaan ang C? Dalawang black, sa baba niya ay C. So, dyan. First finger, ilalapat mo. Ang principle sa pagbuo ng chords ay meron tayong tinatawag na 1, 5, 8 para sa major chord at 1, 4, 8 naman sa minor chord. Yun ang technique na ginagawa ko para mas madali. Yung iba, may ibang technique. Pero for now, yung technique ko muna kasi ako yung teacher nyo. 1, 5, 8 muna tayo. Sa 1, 5, 8, paano yun? Kaya nang sabi ko, yung 1 sa pagbuo ng chords ng C, yung 1 ay nakalapat dun sa root chord or dun sa niname mo na C. Diba? 1. Which is dyan yung C. Kaya sabi ko, sa major chord, 1, 5, 8. Ulitin, 1, 5, 8. 1. 2, yung malapit na key, pipindutin mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 8. So, ang ilalapat mo na fingers mo ay itong 1, 3, at 5. Paano ang lapat niya? Ganito. Paano ang bilang? 1, 2, 3, 4, 5, ang hirap. 6, 7, 8. Yan. So, ganyan yung lapat niya. So, ganito yung lapat niya. Pero, of course, regularly, ganito. So, ang lapat niya, ang nilapat ko is ito. That's 1, 5, 8. Uulitin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 5, 8. So, yan ang key of C. Ngayon, paano naman yung C minor? Sa minor chords naman, 1, 4, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Nasa black keys naman. Pero ang C minor, gaya ng sabi ko, hindi siya kasama sa scale of C. So, hindi siya kasama sa family chords ng C. So, ngayon, binibigay ko lang kung paano buuin ang chords. Ulitin natin, 1, 5, 8 pag major at 1, 4, 8 naman pag minor. Paano bilangin? Yung una, ang nakalapat lang ay yung 1, 3, at 5. Tama? Ito, 1, 3, at 5. Yan lang yung nakalapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yun yung nakalapat. Okay?